Yan sa mga nagtatanong po ng Santo Niñong Hubad kung saan po nabibili ito. Meron po sa mga online nito, no. At saka meron din po nito sa Quiapo, no. Yung mga ganitong klaseng style ng Santo Niñong Hubad. Pero bago tayo mag-umpisa, please po mag-like, mag-comment at mag-subscribe naman kayo sa ating Santo Niñong Hubad sa ating video for today, no. At isa-isahin natin yung mga katanungan sa akin ng mga tao kung bakit ganito kaliit lang, sobrang mabisa, no? Lahat naman po ng mga tanga natin, no? Ito, Santo Niño Hubad, ay mabisa po lahat yan. Basta marunong po kayo sa mga dasal at sa pagkumpleto ng kanyang debosyon sa mga ganitong uri, no? 49 days po sa lalaki, 48 days naman po sa babae. Umpisahan po natin sa unang biyernes ng buwan, yeah? Bandang alas 3, mamimili po kayo ng oras, alas 3 ng hapon, alas 6 ng hapon, yan, alas 9 ng gabi o alas 12 ng madaling araw. Ganun din man sa umaga madaling araw ay alas 3. Ang karamihan pong pagdadasal naman ng iba ay talagang nasa alas 12 ng madaling araw o alas 3 ng madaling araw. Alam nyo ba kung bakit? Ganun ang mga napipili ng iba sa kanilang pagdadasal, ay yung oras na yan ay napakatahimik na para magdebosyon sa mga tangan o sa mga anting-anting o sa mga pagre-ritual o pag-oorasyon sa gabi. Sa lahat po ng pwedeng makaalam nito, ay sa mga mahilig sa mga ganitong bagay, ay makinig po kayo. Sa mga pagdadasal po ng mga madaling araw ay nandyan po talaga nakasalalay ang magandang pagdadasal kasi tahimik, taimtim ang pagdadasal. At wala pong istorbo, hindi po madidistract sa pagdadasal. Hindi po kayo madidistract sa ingay, hindi po kayo madidistract sa mga sound ng mga kapitbahay. Maganda pa po kung talagang saradong-sarado yung inyong kwarto, no? At wala talagang may nakakapasok na ingay dahil kayo lang ang nakakaalam sa inyong mga dasal, no? Ang pagdadasal nito ay mamimili po kayo doon sa oras sa sinabi ko. Pero ang para sa akin ay ang request ko lang, alas 12 ng madaling araw o alas 3 ng madaling araw. At sa hapon ng alas 3, no? Yun ang pinakamagandang mga panahon para sa pagdadasal kasi yan ang mga tahimik na oras. Sa madaling araw, alas 12 ng gabi, yan, hanggang alas 3 man. Ang alas 3 po, pag nagdadasal kayo ng mga debosyon, kahit anong klaseng mga pagdidebosyon sa inyong mga tangan, mga katulad nito, Santo Niñong Hubad, kung minsan ay nakakasabay natin ang mga good spirit, no? Mga good spirit. Kasi bago tayo magdasal, ay syempre usalin ang tatlong pinakamahalagang mga dasal para po ito ay malagyan ng mga orasyon, no? Para matanggap ng kanyang dasal dito sa bagay na ito. Ang mga pagdadasal nito sa madaling araw ay nakakasabayan natin yung mga good spirit at meron din namang mga bad spirit na nakikinig. Dahil sa mga good spirit nga, dahil nagdadasal tayo ng mga importanteng mga dasal ng Katoliko. Yun po ang isa ay Ama namin, no? Pinakamakapangyarihang dasal sa buong mundo sa mga Katoliko ay ang Our Father o Ama namin. Pag yan ay marunong kayong magdasal o sundan nyo ang mga dasal, napaka powerful na dasal ang Ama namin, Aba Ginoong Maria, sumasampalataya, no? Tatlo yan at meron pa, no? Pero yan ang napili ko na dasal para sa mga ating tangan o anting-anting. Sa ating mga tangan na katulad nito, gawa ng tao. Yung tatlong dasal na Katoliko ay dasalin natin yun, no? Tuwing oras ng napili kong oras, alas 12 ng madaling araw, tapos alas 3 ng madaling araw, o alas 3 ng madaling araw. Yun po ang mga magagandang oras. Napakatahimik, napaka solim lang, yung wala kang may maririnig na mga ingay talaga ng tugtog, mga usapan ng mga tao. Yun po ang pinaka-the best na dasal kasi concentrate, nagko-concentrate ka sa dasal na gusto mo na mangyari sa tangan mo para mabuhay po ito. At naniniwala ako sa mga may gustong makinig at matuto, no?
unang biyernes ng buwan, kahit anong buwan. Mas maganda nga kung mahal na araw, no? Pero kung hindi naman, unang biyernes ng buwan, 49 days sa lalaki at 48 days naman po sa babae. Pagkatapos pong dasalin, yung tatlo na yun na sinasabi ko, pwede pong ulitin ninyo 3 beses din, no? Para mas solid ang pagdasal. Tsaka naman meron po tayong orasyon para sa ating Santo Niño Hubad. Dasalin nyo doon. Tapos, habang matapos yung dasal, may orasyon, pwede po kayong humiling habang ginagawa pa natin ang ating mga debosyon sa 49 days na yan, no? 48 days sa babae. At siguraduhin po natin na pag nagdadasal tayo nito ng 3 pinakamahalagang dasal, siguraduhin mag-umpisa ng pagbabago ng pag-uugali. Kasi hindi po siya tatalab pag hindi ka po magbago, no? Ang lahat po ng mga pagbabago ay ang sumusunod: iwasan na makipag-conversation sa mga taong hindi importante. Iwasan na pumunta sa mga mataong lugar dahil hihigupin ang dasal at orasyon nito. Iwasan pumunta sa mga sementeryo. Iwasan pumunta sa mataong lugar, sa mga negatibong taong lugar, halimbawa sa mga motel, yan. Sa mga lamay, bawal po sa mga lamay. Bawal din sa mga may mga away-away na mga magugulong tao, no? Pero ang kagandahan nito ay pwede mo siyang dalhin pang proteksyon sa sarili, katulad ng nasabi kong pumunta ka sa mga birthday party, sa mga may trabaho ka, no? Sa mga trabaho mo, makakatulong siya sa baka maangat yung posisyon mo. Sa pagsusugal, maganda rin siya. Pagtaya ng loto, yan, nakakatawag presensya ng mga numero, no? At sa maganda rin sa pag natulog ka, no? Ilagay mo sa ilalim ng unan bilang proteksyon, o di kaya pwede mong gawing kwintas, no? Huwag mo lang siyang dalhin doon sa mga bawal na lugar. Doon lang sa mga magagandang lugar, kasi mas lalo siyang madagdagan ang kanyang pagbibigay ng magandang buhay sa tao. Yun po ang aking request sa inyo. Umpisahan ng Biyernes ng unang araw sa buwan, Biyernes, hanggang matapos ang 49 days. Huwag nyo pong bibigyan o lagyan ng patlang ang araw na yun kasi nag-umpisa na kayo. Pag may patlang, balik kayo sa number 1, Biyernes ulit, no? Kaya pag nagdasal kayo ay hindi ito basta-basta. Kailangan tapusin ng 49 days at huwag magpakalimot, no? Maganda rin magsindi ng kandila na puti, no? Maganda rin kasi yung spirit, no? Maganda ang spirit na dinudulot ng kandilang puti. Yan. Dahil prosperity po 'yan. At kailangan pag nag-umpisa ka na nito ay bawasan ang magalit. Bawasan ang negatibong mga pananaw sa buhay. At bawasan na rin makisalamuha sa mga taong may mga negatibong vibes, no? Mga negative vibes, no? Ipagdasal mo sila na magbago sila, ipagdasal mo sila na lumayo sa iyo. At kung nasa mga danger po kayo ng mga lugar o aalis kayo, pwede mo siyang dalhin, no? Kung pupunta ka ng probinsya, pupunta ka dun sa mga kabundukan, pwede mo siyang gamitin proteksyon, no? Basta natapos mo yung 49 days, no? Sa babae naman 48 days. At kung natapos mo na yung 49 days or 48 days, ay maaari mo pa rin siyang dasalan Martes o Biyernes. Kung bakit? Yun po ang mga araw ng may mga spiritual na araw, no? Pinapasok ng mga magagandang espiritu o mga swerte, Biyernes o Martes. Basta unahin ang dasal na 3 na yon, Ama namin, Aba Ginoong Maria, at sumasampalataya. Pag meron ka nun, ang proteksyon ay napakalakas. At kung matapos mo na, sigurado ako ay talagang tatalab yun. Lalong-lalo na sa mga nangangailangan ng trabaho, nangangailangan na mapalago ang negosyo, nangangailangan na mapaalis ang mga bad spirit sa kanilang bahay, ay pwede mo pong
proteksyonan ang iyong pamamahay sa pamamagitan ng ating mga tangan. Napakalaking bagay po na meron kayo nito dahil isa sa mga magpoproteksyon din sa atin, hindi lang dahil sa dasal, kundi meron na siyang karga. May karga, no? Kinakargahan siya. Dahil kung wala na siyang karga, ibig sabihin ay wala na siyang lakas. Kahit anong hiling mo kung wala na siyang lakas, ay hindi na siya tatalab. At ang pinakamaganda pa sa lahat, ay kung ang araw ng Biyernes o Martes ay paarawan mo. Pasinagan mo siya ng araw, kahit sa umaga ng alas 6 ng umaga, pagkagising mo, isampay mo. Pero bawal na bawal siyang hawakan ng iba. Ikaw lang po ang makakahawak niyan kasi ikaw ay may dasal. No? Meron kang karga. Hindi lang dasal kundi orasyon, no? Kaya hindi siya pwedeng hawakan ng ibang tao, no? Mahihigop ang orasyon at dasal dito. At paalala lang na kung iiwan nyo ito sa inyong mga altar, siguraduhin nyo po na ibalot ninyo sa telang pula na hindi po mahahawakan ng ibang tao. Bawal na bawal po, no? Mawala yung kanyang bisa. Mawala ang kanyang bisa. Hindi po dapat talaga iiwanan na nakabuyangyang lang sa taas ng altar. Ibalot nyo sa pulang tela, no? Para proteksyon na rin na hindi mahawakan ng iba. At kung pupunta ka naman sa mga pasugalan, sa mga kasino, ay ibalot mo rin sa pulang tela. Yan, may mga bag naman maliliit dyan na pula. Ibalot nyo po yan. Napakaswerte. Basta may kargang dasal. Yung sabi ko nga, 49 days, walang patlang. At 48 days, walang patlang din sa babae. No? Kung ikaw ay mahilig sa mga ganitong mga pampaswerte, ito po ay para sa iyo. No? Ito na yung pagkakataon mo na magkaroon ka ng isa pang proteksyon bukod sa ating mga dasal. Ito po ay magdudulot din ng magandang impluwensya sa pamumuhay mo, no? Kasi takot kang gumawa ng hindi maganda sa kapwa. Takot ka. Kasi pagka once na gumawa ka ng hindi maganda sa kapwa, para mo na ring tinapon lahat ang iyong mga dasal, no? Para mo na ring binaliwala lahat ng iyong dasal at ipinagpalit mo ang baliwala, no? Huwag mo siyang babaliwalain talaga. Kasi nag-umpisa ka na, dapat ipagpapatuloy mo yan hanggang sa matapos. Dahil ito ay pinakamagandang proteksyon, no? Pumunta ka ng mga probinsya na mapunong lugar, mga gubat na lugar, isuot mo lang ito at free ka na sa mga masasamang, mga engkanto, mga elemento na hindi natin nakikita. Pag suot mo ito, kahit paano ay hindi ka nila kayang lapitan. Alam nila sa sarili mo na may karga kang dasal sa sarili mo, may karga kang orasyon sa sarili mo, may pangontra ka sa kanila. At ito pang pinakamaganda sa lahat, kung meron kayong langis ng nyog na nadasalan, Biyernes man o Martes, punasan niyo po siya ng langis bilang isa sa patunay na inaalagaan natin siya sa ating mga dasal, no? Isa ang langis, ginagamit yan sa pagdadasal ang langis. Kaya sa lahat po ng gustong magkaroon nito, bumili na lang po kayo sa mga online, pero mag-iingat kayo sa mga scammer dahil may mga nagbebenta po nito ng mahal, sobrang mahal, no? Sa akin, bumili lang ako sa Lazada nito, mura lang siya, no? Noon pa ito noon pa ito, no? Mahigit na sa akin 1 taon nito, mahigit na. Kaya grabing ingat ko, no? Na nawala siya, umiyak pa ako, no? Unang nawala, bumalik sa akin, umiyak ako, nagpasalamat ako kay Lord, bumalik siya. Pangalawa na naman, nawala siya. Kala ko talagang tuluyan na mawala. Nakita ko na naman ulit. Kaya ito po ay para talaga sa akin. Ito para sa akin talaga to. Naniniwala ako na malaki talaga ang proteksyon na maidudulot sa akin at swerte. Kaya sa lahat po nakapanood ng aking channel, please po mag-like naman kayo, mag-subscribe bilang isa sa pangunawa at pagmamahal sa ating vlog, Swerte at Kaalaman. Mag-subscribe po kayo para magiginhawa ang ating mga buhay, maging masagana, maswerte, at maging maayos ang ating sarili. Mag-subscribe, mag-comment kayo, at subaybayan nyo pa ang ating patunay sa ating Santo Ninyong Hubad. Kaya love na love ko to. Dinala ko na po ito sa Tondo Charts, no? Talagang binibless ko to. Maraming salamat sa inyo at keep safe po. Manood kayo lagi ng Swerte at Kaalaman, no? Kaya sa lahat po ng mahilig ng mga ganitong mga pampaswerte,
ay talagang manood kayo, no? May mga update pa tayo. Maraming salamat po. Yan, God bless. Yan, God bless ang ating Santo Ninyong Hubad. Maraming salamat.